Sige po, ipanalangin po natin itong mga kaloob niya. Panginoon, salamat Lord sa gabing ito. Salamat po sa pagkakataon na kami makapagbigay po sa inyong kaharian. Patuloy po namin dalangin, Lord God, sa pag-aaral namin ng pangungusap at pangunguna ng Banal na Espiritu Santo. Salamat po sa mga pusong handang magbigay sa gawain mo sa kabila ng aming kakulangan, Lord. Kami po ay nananampalataya na sa kabila ng aming kakulangan, ikaw ang aming kayamanan ng Diyos. Sa oras na aming kahinaan, ikaw ang aming kalakasan, Lord God. Hindi kami manghihinayang, Panginoon, sa anumang yaman ng mundo. At mas nanaisin namin, Lord God, magbigay ng kapurihan sa kanilang pangalan. Sa gabing ito, Lord God, pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aming samagdala sa kanyang pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sige po. So ngayong buwan po ng November na ba? Wala pa. Wala pa. Pero meron po tayong bagong series na pag-aaralan po itong darating na 5 linggo ng Nobyembre. At ito po yung topic po natin. Ayan. The heart of a warrior. Praying with power and purpose. Yan po yung pag-uusapan natin sa mga darating po na linggo ng ating pong pag-aaral. Tungkol saan ba yan, Brian? So, ang buwan po na ito ng Nobyembre, itong darating po, ito po ay paanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo po ay matutong tumindig po sa ating mga pananampalataya. Alam niyo po, marami sa atin yung napapagod at nasusugatan sa araw-araw na pagsubok na kinakaharap natin. At yung maaari yung iba sa atin nawawala ng apoy sa panalangin. Ngayong buwan po, tinatawag tayo ng Panginoon upang muling manindigan, hindi bilang biktima, kundi bilang mandirigmang nananalangin ng may puso. Ang Heart of the Warrior na serye po na pag-usapan natin, tungkol po ito sa puso ng isang mananampalataya na natutong lumalaban sa pamamagitan ng pananalangin, pananampalataya at katapatan sa Diyos. Tuturuan po tayo ng Panginoon kung paano tayo magiging matatag, disiplinado at puspos ng Kanyang presensya sa bawat laban ng ating po mga buhay. Sabi po, ang totoong panalo ay hindi nakikita sa lakas ng bisig, kundi sa tibay ng ating puso. Pusong nagtitiwala, pusong sumusunod, at pusong nananatiling tapat kay Kristo. So yan po yung heart of a warrior. Medyo connected siya sa spiritual warfare. So ngayon gabi po, ang pag-uusapan natin, ang pinaka-first topic natin is the posture of a warrior o yung postura ng isang mandirigma. At makipagbukas po yan sa aklat po ng Joshua chapter 1 verse 6 to 9. Joshua chapter 1 verse 6 to 9. Sige po, so may mga Bible po. Joshua chapter 1 verse 6 to 9. Pagkatapos po siya ng libro po ng Deuteronomy. Lumang tipan po. Diyan na po sila. Sabi po dito, basahin ko na lang po, magpakatatag ka. Ito po ay mensahe ng Panginoon kay Joshua. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ay mumumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. And verse 7, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan ngayon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. In verse 9, lastly, tandaan mo ang giling ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa.
Sapagkat kung si Yahweh na yung Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Bilang paunang mensahe ko, sabi ko dito, every believer is called and chosen by God to live as a spiritual warrior, strong in faith, steadfast in obedience, and confident in His presence. Pwede niyo na lang pong picturean. So, ang bawat mananampalataya daw po ay pinili ng Diyos na mabuhay bilang isang mandirigma, spiritual warrior. At ang qualification po na dapat matatag sa pananampalataya, meron kang pagsunod, at meron kang kumpiyansa na kasama mo lagi ang Diyos. Kapag narinig po natin yung salitang warrior o mandirigma, madalas ang unang pumapasok po sa isip natin, mga sundalo, no? O, mga malalakas, may mga sandata, mga madiskarte at bihasa pagdating sa labanan. Pero sa kaharian po ng Diyos, ang tunay na warrior ay hindi lang yung marunong lumaban. At na lang lobat. Sa kaharian po ng Diyos, ang tunay na warrior ay hindi lang yung marunong lumaban sa labas, kundi yung marunong manindigan sa loob. Manalangin kahit mahirap at magtiwala kahit hindi naiintindihan ng lahat. Sa gabing ito mga kapatid, hindi po aksidente na narito ka. Narinig niyo ako? Hindi na lang mag-mic. Ako dyan. No? Yan po, kagaya po nung sabi ko sa inyo kanina, hindi po aksidente na narito ka sa panahon ito, sa gabing ito. Dahil ngayon po gabi, tinuturuan tayo ng Panginoon paano manalangin. Lahat po tayo may kanya-kanyang laban. Meron tayong laban sa takot, meron tayong laban sa kasalanan, meron tayong mga laban sa pagdududa at pagod, at maging sa gawa po ng kaaway. At kagaya ng binasa natin kanina kay Joshua po, si Joshua pinili siya ng Diyos para lumaban. Pero pinili siya ng Diyos lumaban, hindi sa sarili niyang lakas, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon mismo. Kaya sinasabi po ng Diyos kay Joshua, be courageous, magpakatatag ka. Ano sabi niya? Paulit-ulit pong binanggit ang Panginoon, magpakatatag ka at takasan mo ang iyong loob. At ngayong gabi, ganun din po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Magpakatatag ka, takasan mo ang iyong loob, kasi ikaw ang pinili ko sa generation na ito. Bago pa man lumaban si Joshua po, pinili na siya ng Diyos. Hindi siya nag-volunteer, kundi tinawag siya ng Diyos. So, maaaring iniisip natin, ayaw nating i-claim na tayo ay pinili ng Diyos bilang mandirigma, bilang mga warrior ng Panginoon. Feeling natin unqualified tayo sa calling ng Lord. Pero tandaan po natin ito. God does not call the qualified, He qualifies the called. God does not call the qualified, He qualifies the called. Ibig sabihin po sa Tagalog, ano ba sa Tagalog? Hindi pinipili ng Diyos yung karapat-dapat, kundi ginagawa niyang karapat-dapat yung kanyang pinili. Wala namang karapat-dapat sa atin dito. Wala namang qualified talaga kung tutusin. Pero lahat po tayo tinawag ng Diyos, hindi dahil qualified tayo, kundi dahil ang Diyos po mismo ang kikilos sa atin po mga buhay. Maaaring sinasabi natin, hindi natin kasing tapang si Joshua. Pero yung Diyos na tumawag po kay Joshua ay siya rin pong Diyos na tumatawag sa atin. Meron akong tatlong point dito. Sabi po, you are a warrior chosen for your family. Ikaw ay mandirigmang pinili ng Diyos para sa pamilya mo. Pangalawa, you are a warrior chosen to stand in prayer for your generation. At pangatlo, you are a warrior chosen to fight for holiness in your home. Tandaan po natin yung tatlong. Pinili tayo para sa pamilya natin. Pinili tayo para mag-stand in prayer for your generation. Ito yung intercession. Pinag-aralan natin. You are a warrior chosen to fight for holiness in your home. Hindi po natin kailangan maging perfecto para maging warrior ng Panginoon. Ang kailangan lang natin ay maniwala at sumunod sa ating Diyos. Na tinawag tayo ng Panginoon, kasama natin siya at hindi tayo susuko. Ngayong linggo po, tuturing natin yung mga sarili natin hindi bilang biktima ng problema, kundi bilang mga mandirigmang itinayo ng Diyos. So, ngayon po, nawa, pagising natin bukas o sa araw-araw, babanggitin natin lagi ito. Ako'y tinawag ng Diyos, hindi ako tatalikod, ako'y lalaban sa panalangin. Sino po sa atin dito yung handang ipaglaban yung pamilya niya sa panalangin araw-araw? Amen. Yan po, yung calling sa atin ng Panginoon ngayon. Bilang unang punto po, saan ba nanggagaling yung kalakasan ng isang mandirigma?
The warrior's strength comes from God's promise. Kung saan nanggagaling ang lakas ng isang mandirigma ng Diyos, ay walang iba kundi sa Kanya pong mga pangako. Sabi po ng verse 6 sa atin, magpakatatag ka, takasan mong iyong loob sapagkat ikaw ay mamumuno sa bayang ito. Sa pagsakop nila sa lupain ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa iyo mga ninuno. Hindi sinabi dyan ng Panginoon na, sige Joshua, kaya mo yan. Hindi po sinabi yan ng Panginoon, di ba? Ang sabi niya, kaya mo yan dahil ako ang nangako. Kaya mo yan dahil ako ang kasama mo. Malaki po yung kaibahan nun. Ang lakas po ni Joshua, hindi siya galing sa sarili niya ang kakayahan, kundi sa tiwala niya sa pangako ng Diyos. Narinig niyo ako? Ang salitang be strong po sa Hebreo po ay salitang kazak. Kazak. Nang ibig sabihin po is to be bound fast, to be made firm, strengthened from the outside. Ibig sabihin po, yung lakas hindi siya galing sa sarili. Yung sinabi dyan na magpakatatag o be strong sa English. Ibig sabihin po yung lakas doon na be strong ay hindi galing sa lakas ni Joshua. Ito po ay galing sa lakas na nanggagaling sa pangako ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kung titingnan natin yung mga original language, yun yung doon pa lang makikita natin yung mensahe ng Diyos. Kasi si Joshua hindi naman talaga siya, although warrior po siya, warrior talaga si Joshua, pero hindi siya naging warrior dahil sa kanyang sariling lakas, kundi dahil siya ay pinili ng Diyos at siya ay nagtiwala sa Panginoon. Mga kapatid, baka po pakiramdam natin ngayong gabi, mahina tayo, hindi tayo qualified, baka pakiramdam mo kulang ka, hindi mo matawag yung sarili mo na warrior, kulang ka sa tapang, kulang ka sa disiplina, o kulang ka sa pananampalataya. Tandaan po natin ito, ang Diyos, yung Diyos po ang pinagmumulan ng lakas natin, hindi ang ating sarili. Kung tatawagin tayo ng Panginoon ngayong gabi, hindi ka dapat umasa sa sarili mo, dapat magtiwala tayo sa kung ano yung gagawin ng Panginoon. Hindi mo kailangan patunayan sa Lord na kaya mo. Gusto lang ng Diyos makita na nagtitiwala ka sa Kanya. Ang pagtitiwala po sa Diyos ay hindi pagiging mahina, kundi ito po yung pinakamalakas na posisyon ng isang mananampalataya. Si Joshua, hindi po siya humakbang na meron siya kumpiyansa sa sarili. Humakbang siya dahil yung kumpiyansa niya nasa Diyos na nangako sa kanya. Napakalaki po nung calling sa kanya ng Lord. Sabi niya, you will lead these people to inherit the land I swore. Kung pamilya po kayo dun sa story, ito po yung karugtong po ng panahon ni Moses. Patay na si Moses dito. Wala na silang leader na mag-lead sa kanila dun sa promised land. Naalala niyo yung pinag-aralan natin yung 12 spies, di ba? Si Joshua and si Caleb. Ito po yung Joshua na yun. Siya po ay, siya yung tinawag ng Panginoon na mag-lead sa bayang Israel patungo sa promised land, sa pinangakong lupa ng Diyos. So ito po si Joshua, hindi niya alam yung naghihintay sa kanya. Pero alam niya kung sino yung kasama niya. At siya po ay buong tapang na sumunod. Doon po nagmumula yung tapang natin mga kapatid. Hindi sa sigla, hindi dahil bata ka pa, hindi dahil maganda yung sitwasyon mo. Nagsisimula po yung tapang natin sa salita ng Diyos na hindi nagbabago. Kung meron man tayong confidence, dapat manggagaling po yun sa salita mismo ng Panginoon, sa kanyang pangako. Pag dumating po yung mga panahon ng panghihina natin, di ba, bumabalik tayo sa pangako ng Diyos. Ito yung mga example ko po. Meron ba dyan? I will never leave you, di ba? Yung mga promise sa atin ng Panginoon. I will never leave you nor ever forsake you. My grace is sufficient for you. Those who hope in the Lord will renew their strength. Diba? Pag nanghihina tayo, dyan talaga tayo bumabalik automatic sa mga pangako ng Diyos na yan. At maganda po yun. Maganda po na doon tayo bumabalik kaysa sa iba. Kasi doon natin mahanap po yung lakas na hindi nauubos. Doon natin matutuklasan kung anong ibig sabihin ng kazak o ng bistro. Yung po ay lakas na hindi galing sa laman, hindi galing sa talino ng tao, kundi galing sa Diyos na tapat. Saan po muli nagmumula ang kalakasan po ng isang mandirigma? Sa pangako ng Diyos. Tandaan po natin yan. It comes from the promises of God. Pangalawa po, saan naman po makikita yung katagumpayan o saan nakadepende yung katagumpayan ng isang mandirigma? Ano po dyan sinasabi? The warrior's victory depends on obedience. Ilang linggo na tayong pinapaalalahanan ng Diyos patungkol po sa word na yan. Obedience. Obey, obey, obey. Sunod.
Ang tanong po, sumunod na po ba tayo? Wala na kausap. Joshua 1:7. Basta't magpakatatag ka, sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa iyo ni Moses. Bago po ibigay ng Diyos yung tagumpay sa atin, maging kay Joshua, tinuturuan po muna tayo ng Diyos sa paraan po ng pagdidisiplina sa atin. Hindi agad sinabi ng Lord na, Joshua, march forward and conquer. Ang sabi niya, magpakatatag ka and be careful to obey. Yun. Lakasan mo ang loob mo, manalig ka sa pangako ko, be careful to obey. Ibig sabihin po, napaka-importante ng pagsunod sa ating Diyos. Bago tayo palakarin ng Diyos sa tagumpay, bubuuhin niya muna yung character natin. Before God gives you the victory, He builds first your character, sabi ko. Next one. Before God gives you the victory, He builds first your character. Sabi po ng Diyos, do not turn to the right or to the left. No? Huwag kang lilingon sa kaliwa o sa kanan. Ibig sabihin po nun, no compromise. Huwag kang liliko, huwag kang shortcut, walang halo ng sarili. Dapat ang pagsunod mo ay hindi partial. Dapat buong puso kang sumusunod. Ang salita naman pong be careful to obey sa Hebreo po, hindi ko na nailagay dyan, nagsasaad po siya ng idea ng pagbabantay o pag-iingat sa bawat hakbang. Ayan pala. Be careful to obey ay nagsasaad ng idea ng pagbabantay o pag-iingat sa bawat hakbang. Ibig sabihin po niyan, dapat mamuhay tayo ng may intensyon. Hindi bara-bara, hindi padalos-dalos, kundi may takot at paggalang sa Diyos. Sa bawat araw po yan mamuhay tayo ng may intensyon. Hindi bara-bara, hindi padalos-dalos. May takot at paggalang sa ating Diyos. Ang pinakamakapangyarihang sandata po ng isang warrior ay hindi espada, hindi sigaw, kundi pagsunod. Sabihin mo sa katabi mo, pagsunod. Hindi po tayo mananalo sa mga labang spiritual kung lagi tayong sumusuway sa utos spiritual. Obedience is the path to victory. Obedience is the path to victory. Kapag sinabi sa atin ng Panginoon na huminto ka, anong gagawin? Pag sinabi ko sa inyo ng Panginoon, huminto ka, anong gagawin mo? So, pag sinabi po ng Diyos na umalis ka na dyan, anong gagawin natin? Wait lang Lord, may naiwan ako. Kapag sinabi po ng Panginoon, patawarin mo na, anong gagawin natin? Tatawarin. Bakit ako magpapatawad Lord? Siya yung nanakit. Wala naman akong ginawa sa kanila. Alam niyo po yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi laging partially. Hindi pwede laging nagre-reason out tayo sa Panginoon. Pag sinabi po ng Lord, dapat complete, sumusunod ka. Complete surrender. Sa bawat hakbang ng ating pagsunod, lumalakas yung spiritual nating sanda. Ibig sabihin, nag-grow tayo, nagbabago yung ating mga karakter. Sabi ng Lord, do not turn to the right or to the left. Kasi alam niyo po, kahit maliit na paglihis lang, maliit na hindi pagsunod, malaking pinto na po yun para tayo po ay matalo. Kaya magtataka ka, maraming Kristyano ang talunan dahil wala po silang pagsunod sa Panginoon. Kung gusto po natin maranasan yung tunay na tagumpay, magsisimula yun sa pagsunod. Ano pong pagsunod yung sinasabi sa atin dito? Una, maging consistent ka sa prayer. Diba? Elementary, paulit-ulit. Maging consistent ka sa word, sa salita ng Diyos. At maging consistent ka sa kapanalan. Yun pa yung mga maliliit na utos lang, pero yun po ay madalas nag-uugat sa malaking tagumpay. At hindi madalas, kundi doon po talaga nag-uugat ang malaking tagumpay. Pag consistent ka sa panalangin, consistent ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, consistent ka sa pamumuhay sa kabanalan, meron po katagumpayan sa buhay. Diba? Ang hirap pumanap ng time. Busy ako sa trabaho. Ang hirap pumanap ng time para mag-pray, mag-devotion, masyado akong busy. Ang oras po sa Panginoon, pinaglalaban po yan. Pinaglalaban po yan. Yung oras ng pakikipagniig sa Panginoon, pinaglalaban dapat natin yan. Ibig sabihin niya na nais natin yan. Hindi yung Lord, tulungan mo akong magkaroon ng time para sa iyo. Hindi po. Tayo po dapat yung hanap ng time para sa ating Panginoon. Kung talagang hinahanap natin siya. Ang tunay na warrior po, hindi lang marunong lumaban, marunong siyang sumunod. So yun po, yung pangalawa natin. The warrior's victory depends on obedience
may pagsunod pa rin, ano? Pag tayo hindi pa sumunod niyan, ako. Diba? Ilang week na tayo pinapaalalahanan ng Panginoon. Yun, yung tatlong yun, maging consistent lang po tayo doon. Mararanasan natin yung katagumpayan. Baka yung answered prayer mo, kaya nakatenga doon, kasi hindi tayo consistent doon sa pagsunod natin sa Panginoon. Matagal mo nang pinagpipray yung anak mo makilala sa Panginoon, pero hanggang ngayon, mas lumalala pa. Maaaring ang susi po ay maging consistent tayo sa pagsunod natin sa Panginoon. Then, naaantay natin ang Lord mismo ang kumilos po doon sa mga panalangin. Pangatlo po, the warrior's confidence comes from God's presence. Siyempre, saan pa ba manggagaling yung ating kumpiyansa? Hindi sa presensya ng ating Panginoon. Verse 9 po, handaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mong yung loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Napakaganda pangako ng Diyos. Kasama natin ang Diyos saan man tayo magpunta. Ito po yung sikreto ng isang tunay na mandirigmang Kristiyano. Hindi po siya lumalaban mag-isa. Ang isang Kristiyanong mandirigma, hindi siya lumalaban mag-isa. Lagi niya kasama ang Panginoon. Pag sinabi po ng Lord na be strong and courageous, hindi po yun motivation. Yun po ay utos ng Diyos. At yun po ay pahayag ng kanyang presensya at katapatan. Utos yun. Be strong, be courageous. Utos po yun. Yun po ay utos ng Diyos na dapat nating sundin. Hindi siya motivation. Yun po ay pahayag din ng ating Panginoon patungkol sa kanyang presensya at katapatan. Para bang sinasabi ng Panginoon na dun sa story natin, Joshua, magpakatatag ka hindi dahil magaling ka, kundi dahil tapat ako na nagsabi sa iyo. Sabihin, ganun din sinasabi sa atin ng Panginoon. Magpakatatag ka, hindi dahil magaling ka, malakas ka. Magpakatatag ka dahil ako yung kasama mo. Ang bawat hakbang po ni Joshua dito po sa story natin, kahit mahirap, kahit may takot, may kasama niya ang presensya ng Diyos. Siya po ay panatag. Ngayon ang tanong sa atin dito, paano ko malalaman kung kasama ko talaga ang Diyos? Naniniwala ba kayong kasama niyo ang Diyos? Amen. Kailangan ba nararamdaman ko siya? Kailangan ba goosebumps, kinikilabutan ako? No? Paano ko malalaman kung kasama ko lagi ang Diyos? Kasi yung pangako niya, kasama mo ko sa lahat ng panahon na ka magpunta. Kaya sa Mateo, pinangako ni Jesus yan. Ano po? Sinabi niya eh. Ayun, sinabi niya. Pero base po dito, may point ako dito. Anong sagot natin doon? Paano ko malalaman kasama ko talaga ang Diyos? Hindi mo kailangang maramdaman para malaman. Dahil ang presensya ng Diyos ay hindi base sa pakiramdam, kundi sa Kanyang pangako. Yan sinabi ni Pastor. Sinabi niya sabi ni Jesus sa Mateo 28:20, and I am with you always to the very end of the age. Kasama mo ako hanggang sa katapusan. No? Ganda ng pangako ng Diyos. So the presence of God is not a feeling, it's a promise. Yung presensya ng Diyos, paano natin malalaman kasama natin ang presensya ng Diyos? Hindi po siya base sa feeling, hindi siya base sa pakiramdam, siya po ay nakabase sa kanyang pangako, sa kanyang sinabi. Hindi naman sinabi ni Jesus na you will always feel me, no? Kundi sinabi niya, I will be with you. Kasama mo ko palagi. Kahit parang tahimik po yung buhay natin, kahit walang spiritual chills, kasama natin siya dahil siya po ay nangako sa atin. At ang Diyos natin hindi siya nagsisinungaling. Ang presensya niya ay katotohanan at hindi base sa emosyon. Nakikita man natin siya o hindi, nararamdaman ba natin yung pagtayo ng balahibo o hindi, alam natin yung pangako sa atin ng Panginoon. Yun po yung ating paniniwalaan. The presence of God is not a feeling, it's a promise. Pangalawa, God's presence is seen in transformation and not just sensation. Ito, magandang ano po ito, indikasyon. Paano natin malalaman kung kasama na talaga natin ang Diyos sa araw-araw? Nagbago tayo. Yes. Ang pinakamalinaw na palatandaan na kasama mo ang Diyos ay ang pagbabago sa buhay mo. May pagbabago na ba? Meron na. Ay, meron na. Kung dati mainitin ang ulo, pero ngayon marunong ka na magpatawad, ibig sabihin kasama mo ang Lord. Pero kung dati mainitin ang ulo, ngayon mas mainit, at lalang mainit, di ba? Questionable po. Kapag dati po, mabilis tayong sumuko, ngayon po marunong na tayo magtiwala. Ibig sabihin, kasama mo ang Panginoon. Ano pa? Kapag dati puro ka reklamo, ngayon natuto ka na magpasalamat kahit wala. No? Yes. Na-appreciate mo na kahit walang-wala, no? Magiging masaya ka pa. Ayun po, ibig sabihin kasama mo ang Diyos.
Hindi mo natin siya nararamdaman, pero nakikita siya sa ating pong mga buhay at sa ating mga kilos. Kaya, God's presence is seen in transformation. Pangatlo, the warrior moves forward even when God feels silent. Ibig sabihin po, ang tunay na warrior hindi siya nakabase sa emosyon. Nakabase siya sa tiwala. Kahit walang feeling, patuloy siyang sumusunod. Kahit wala nakakakita, sumusunod siya kasi alam niya sinusunod niya ang Panginoon. Kahit hindi siya nakikita ni pastor, hindi siya nakikita ng kapatid niya, sumusunod siya, nagiging faithful siya sa kanyang ginagawa. Kasi alam niya, pinaglilingkuran niya, at sinusunod niya ang hari niya, ang kanyang Diyos. Kahit parang walang sagot sa panalangin, walang answer, walang nangyayari, mas lumalala pa, tuloy-tuloy pa rin siya sa pananalangin. Ayan po yung isang indikasyon na kasama mo ang Diyos. Kasi alam mo na yung katahimikan ng Diyos, hindi siya, ibig sabihin hindi siya kawalan. Hindi porket tahimik ang Diyos, ibig sabihin iniwan ka na ng Diyos. Kundi tinuturuan ka lang, magtiwala sa Kanya. Ang warrior po na may puso, hindi siya umaasa sa pakiramdam. Umaasa siya sa presensya na ipinangako ng Panginoon. Hebreo 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. Yan yung promise ng Lord. Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Napakarami mo pangako ng Diyos sa atin. At pwede po natin yung panghawakan sa mga panahon po na tayo sinusunod. Ang tunay na lakas ng mandirigmang Kristiyano, hindi siya sa dami ng laban na napagtagumpayan, kundi sa tiwala niya, kahit kailan hindi siya mag-iisa. Ano yung next? Ayan. Bago po tayo manalangin ngayong gabi, tandaan po natin ito. The posture of a true warrior is courageous, obedience, anchored in God's promise, empowered by His word, and sustained by His presence. Tulungan na lang po tayo ng mga facilitator natin. Mamaya, maunawaan po yung bagay na yan. English kasi. The posture of a true warrior is courageous, matapang, courageous obedience, may pagsunod, anchored in God's promise, empowered by His word, and sustained by His presence. Picturean niyo po, tapos tanong niyo kay facilitator kung ibig sabihin. So bilang challenge po, bilang panghuli, challenge. Ang Diyos po natin, hindi siya naghahanap ng mga malalakas na mandirigma, hindi perpekto. Ang hinahanap po ng Diyos, mga mandirigmang handa. Handang sumunod, handang manalangin, handang tumayo kahit pagod. Ang sinasabi sa atin ng Diyos ngayong gabi, bawat isa, be strong and courageous, I have chosen you for this battle. Marami po tayong laban na haharapin. Marami tayong kinakaharap ng mga laban. Handaan po natin na pinili tayo ng Diyos. Nais niyang magtagumpay tayo, hindi sa pagtitiwala sa ating sarili, kundi sa pagtitiwala sa Kanya. Yung challenge po natin for the week, no? Ito. Gawin natin quote, I live this week as a chosen warrior. Umuwi ako bilang isang piniling mandirigma. I will pray for someone, I will fight for my family in prayer. Sasabihin natin palagi, the Lord, my God is with me and I will not be afraid. The Lord, my God is with me and I will not be afraid. Kaya po yung encouragement sa atin ng Panginoon ngayong gabi. Huwag po natin sukuhan yung mga mahal natin sa buhay, sa panalangin. Let us fight for them in prayer. Maging mandirigma po tayo na pinili ng Diyos, maging matapang, maging matatag, kahit hindi natin nakikita yung dulo. Kahit wala tayong nakikitang pagbabago, tayo po ay manalig sa Diyos na sa atin po ay tapat na nangako. So yun po, kung may natutunan tayo pong lahat manalangin. Salamat o Diyos sa gabing ito, sa kapahayagan mo sa amin, Panginoon. Natunay ng alerga ng katagumpayan sa aming buhay spiritual, Panginoon, ay hindi magmumula sa galing namin, hindi sa talino namin, Panginoon. Although kailangan namin ipaglaban, kailangan namin sumunod, kailangan namin maging faithful. Pero yung pinagmumulan po noon, yung pinaka-core noon, walang iba kundi Ikaw, Diyos. Naniniwala po ako na tinawag niyo po ang bawat isa, Panginoon, na nandito sa lugar na ito, hindi aksidente na narito kami. Kung bakit kami lang yung lagi nakakati ng prayer meeting. Tinawag mo kami, narito kami, Panginoon, dahil meron kang gustong ipagawa sa amin. Bigyan mo po kami ng pusong sumusunod sa iyo, Panginoon, hindi partially, kundi buo, Panginoon, na sumusunod, tapat, Panginoon. At kahit mahirap, sumusunod kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang mga nanay na ito, ang mga kapatid kong ito, Panginoon, to always fight, Panginoon.
yung kanila pong buhay pananampalataya. Na ma-finish namin, Panginoon, itong race na ito, Lord God. Matatnan mo kaming tapat at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord God, hindi ko po alam yung struggle ng bawat isa. Hindi ko po alam po ano yung mga kalagayan nila. May mga kamag-anak kami na may masakit, may mga mahal kami sa buhay na hindi pa nakilala sa iyo, Panginoon, nalululong sa masamang bisyo, napapahamak, Panginoon. Lahat ng yun ay tinataas namin sa inyo, Panginoon. At muli, Panginoon, nais namin silang alalahanin sa aming pong mga panalangin. Dalangin ko rin po sa iglesyang ito na i-cultivate nyo sa aming mga puso yung pagiging isang mandirigma, pinili ng Diyos para sa kanyang mga magandang layunin sa mundong ito, Lord God. Di aksidente na kami nandito. Di aksidente na kami yung Kristyano sa pamilya. Meron kaming purpose, meron kaming mission, meron kaming tungkulin na dapat namin gawin at gampanan, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Lord God, mapawalang bahala lang, Lord God, yung niyo pong panawagan sa amin. Tapos kami po ay tutunay na sumunod, buong puso, Panginoon, buong lakas at buong kaluluwa. Pagkat sa iyo, Panginoon, kami naglilingkod at hindi sa tao. Lord God, sa gabing ito, sa patuloy po namin pananalangin, dalangin po namin ang patuloy po pagsama sa amin. Salamat muli sa inyong mga pangako. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, at mga pagpapana. Ito po kami samantalang sa tayong pangalan ng Jesus. Ito po yung prayer focus natin ngayong gabi po. Yung mga prayer items po natin every week, kung may kopya po kayo, isama pa rin po natin yun sa yung pong prayer. Maaari siguro na na natin yun, na-memorize na natin yun. No? Idagdag po natin ito. We must pray for the church to realize their identity as God's word. Gawin natin siyang sa discussion group po natin. Pray for courage to obey God's word and commands. Pray for a renewed awareness of God's presence in every battle. Declare victory over fear, weakness, and discouragement. Lamang po. Sige po, punta po tayo sa mga groupings po natin.